Tuloy nga na makapag Diyos. Ito talagang ito tubig na to, sa akin personally po stress. Napaka-stress po kasi marami po ako mga dinidil po dun sa dahil dyan po, at the same time po ay ako po ay nagpo-part-time din po kasi ako trabaho sa health drive po. So, araw-araw halos na kakaraban. Ang dami-dami ko pong namimit ng mga matatanda. Matatanda po, 80, 90, naalala ko dito. Sabi ko. Kaya lang, sad to say, pabata ng pabata ang mga high blood. High blood diabetes as early as like 20s, 30s. Dahil pa sila ng mga matatanda. Okay? So, sino ba? Alam ko yung aking anak, may pasok. Okay, so yun po. Basahin ko muna po itong verse na to bago tayo mag-pray. Sabi doon, Genesis 8 verse 22. Hanggat naririto, buo ang daigdig, tagtanim, tag-anim, palagi sa sakit, tag-araw, tag-ulan, tag-init, tag-lamig. Ang araw at gabi, hindi nababali. So let's pray. Father, we thank you, Lord, sa umaga ito. Hayaan mo, Lord, na pagpalaan mo ang iyong salita. Hayaan mo, Lord, na magsilbing kalakasan sa aming buhay espiritual. Lukuban mo, Panginoon, ang banal mong tuluan ng ganda to. Maparangalan ka, malwalhati ka. Tago mo lang yung likod sa iyong likuran. Ikaw malwalhati sa umaga ito. Ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Sahin po natin ang ating title, mga kapatid. Ayan. Seed time. Ano ba yung sabihin ng seed time? Oras ng pagtatanim at ang pag-aani o harvest in the spirit. Ayan. Sino po yung mga plantita dito? Ayan. Mga nagtatanim po. Ang halaman po, hindi nagsama ng loob. Ayan, di ba po? Siyempre, yung iba, talagang nag-start ng halaman through the seed. No? Sa seed po. Sige, ate. Okay. Ito pong katuwaan sa Biblia ng pagtanim at pag-aani, hindi lang to natural. I mean, natural talaga. Nagtanim tayo, siyempre mag-aani ka. Pero mostly ito po, nagaling sa Biblia ay spiritual. Okay? Pag sinabing spiritual po, hindi siya nakikita ng ating physical na mata. Hindi natin siya nararamdaman ng ating, physically or yung dito sa puso. Hindi. Pag sinabing spiritual, we're looking at and looking with faith. Sabi mo sa katabi mo, with faith. With faith. Yan. Ano yung faith? Pananampalataya. Nagtitiwala ka kahit hindi mo nakikita. Kahit hindi mo nararamdaman. Diba? Ganun po yung pananampalataya. Sabi nga, hindi na tayo makalapit sa Diyos, wala tayong pananampalataya. Amen? Okay. So, it's not only natural, but also spiritual. So, what is seed time and harvest? Ano po ba yun? Okay. Seed time is what you sow. Kapag ano daw ang itinanim mo, ay siya mo aanihin. Diba? Ano yun? Natural yun. Hindi pwedeng aani ka pa, wala ka namang tinanim. Ano ba yun? Diba? Kailangan magtanim ka muna bago ka mag-ani. Okay. Harvest is what you later. So, seed time, kung ano yun po yung ating tinanim. So, sa English, so, pagtatanim. Yung harvest is what you later. Tapos magtanim, ano mangyayari? Merong pag-aani. Yung binasa natin sa Genesis, di ba? Tuloy-tuloy yun. Tag-araw, tag-lamig. Ang araw at gabi, paulit-ulit. No? So, ganun din po yung pag nagtanim ka, meron kang anin. Next. Okay, spiritual seed. Ano po ba yung mga spiritual seed na sinasabi? Okay. Basahin po natin. Words. Pangalawa. Action. Okay. Ito
ito po yung mga spiritual seed na sa atin bilang mananampalataya ay dapat ginagawa natin. Una, words. So, siyempre sa word, sa salita ng Diyos. Pangalawa, action. Siyempre, sabi nga, faith without work is dead. Kailangan may gawa. Amen? Attitude. Siyempre, yung character natin. Hindi pwedeng pag dito sa church, bait mo, pagdating sa labas, ganun akong, ano ba yung pinabag? Mayroon sinend yung kapatid ko, tawa ko ng tawa. Ano ba yung sinend ni ate ko yan? Ano daw? Pag linggo, ano, simba. Oo. Pag Monday to Saturday, iba yung parang ano yun, parang masipag sa paggawa ng ano, ng hindi sabi nga, ang pagiging Kristyano po lifestyle. No, hindi pag nag-church ka lang. O pag nag-church ka para masabi na, Kristyano ka, kasi nag-church ka. Pero hindi po yun di ba? Kung ano yung pagiging Kristyano mo, yung paglabas mo ng lugar dito. Kung ano ka. Amen? Okay. Action, attitudes, giving. Yan. Isa rin po ang pagtatanim ay through giving. Yan. Nakakatuwa po kasi, di ba, nung nag-challenge mo tayo ng dito sa pledge po, no, para mapaayos natin ang ating church. At nakakatuwa po kasi yung mga maliliit na bata, sila nag-pledge din. Di ba, Philips? Ay, paalugin mo yung kansya dyan. Ang bigat na. Ha? Opo. Ang hirap naman po yun eh. May mga nag-pledge kahit batang maliit eh. 500. Diba? Parang 1,000. Eh, 1,000 pa? Diba? Batang maliit na yun. May amananay dun. Pero i-challenge nyo po through giving. Through giving po. Obedient, siyempre pagsunod sa Panginoon. Kasi sabi nga mas mainam sa Lord ang pagsunod kaysa sa handog. Nakuha niyo po? Diba? Oh, you can give everything, pero wala naman yung pagsunod. Wala rin yun. Kung maalala niyo nga po, diba, sa panahon ni King Saul, yung may instruction sa kanya ang Diyos. Kasi parang noong panahon nun, labanan eh. Ang sabi sa kanila, walang titira. Everything. Wala pa kahit mga material, yung mga, sabi nila yung mga ng war, itawag ko nakalimutan ko eh. Pati mga tao wala din. Pero anong ginawa? Maganda na may layunin, hindi. So, sabi niya, hindi kasi makakatulong to sa atin. Ito, ito eh. Kayamanan to, pwede natin gamitin sa templo, gano'n. Pero hindi nga. Sabi ng Diyos, hindi hain ang gusto ko, kundi pagsunod. Amen? Sabi mo sa katabi mo, pagsunod. Pagsunod. Okay. And sabi po sa seed, time spent in God's presence. Presence po yan, sorry. Okay. Yung ito po, pagtatanim po. Actually, di ba, pag tayo po yung nag-worship kay Lord, pag nandito po tayo, mas malaki po ang pakinabang sa atin. Amen? Amen? Amen. Ano ba ang meron kung nag-church ka? Meron bang nawawala? Sabi nga nila, huwag kang lugi. Hindi ka nagpapalugi. Kasi sa Lord, never ka na malulugi. Okay. So yun po. Ito pa, you cannot sow one thing and expect a different harvest. Ito po, nagtanim ka naturally, nagtanim ka ng kamatis. E-expect mo ba sibuyas yun? Ha? Pero bang ganon? Ha? Wala po. O anong itinanim? Siya mo?
Natural po yun. Okay. Sige. Spiritual foundation. Binasa po tayo kanina ni Ate, Galatians. Ito, napakaganda po dito. Bukas po kayo sa Bible. Okay. Galatians chapter 6, verse 6 to 9. Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. 7. Huwag niyong nilangin ang iyong sarili, hindi maaring tuyain ang Diyos. Ano ba yung pag sinabing tuyain? Asakin? Parang ano? Tuyain yun di ba? Parang mocking, no? Huwag niyong tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanin. At ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Okay. Yung kanina po sinabi ko, mamaya, babababin po natin yun, mga spiritual seed. Yun po yung pagtatanim spiritually na gagawin po natin na bilang mga anak ng Diyos. Okay? Sabi nga, pag nagtanim ka, ayon sa laman, alam naman natin itong laman ay, temporary lang to. Nabubulok pagdating ng panahon. Diba? Makakalimutan. Pero yung spiritual, yun ang mananatili. Nakakalungkot po kasi maraming tao, even Christian, ay mas pinag-uukulan ng panahon ng lahat sa buhay, yung mga bagay dito sa mundo ito. I mean, hindi ko po naman sinasabi na puro spiritual po tayo. Pero, kasi may pangyayari po kasi, dahil sa kabisihan mo, sa mga natural dito sa mundo ito, nakakalimot ka na sa Diyos. Amen? Totoo po ba yun? Yes. Okay. Hello, ayan. Okay. Ayan siya po. Katalastas. So, pagkabulok po dito sa mundo ito ay temporary lang. Anything that dito sa mundo ito, I mean, hindi naman pwedeng, nabubuhay pa rin tayo dito kasi we're still here. Amen? Hindi mo naman pwede sabihin na, yes, tagalangin po tayo, pero we're still here to live. Pero ang pinakamahalaga po, na kahit nandito ka pa sa lupa, nabubuhay ka na parang tagalangin. Amen? Sino tagalangin dito? Yes! Adjust mo ba? Sino tagalangin? Yes! Did you hear yung sound? Okay. Pag tagalangin po, sige, mga tagalangin, pumalakpak sa Panginoon. Sino taga-magsaysay? Okay. Sino taga-magsaysay dito? Sino pinakamalayo pala? Sino pinakamalayo? Isa kayo. Ha? Ang galing niya lang nakawag mo dyan, bakit? Sirico. Santa Rosa. Tama ba? Sa Sirico. Ayun pala. Thank you. Si Kyo ay Kasita. Ha? Number 2. Sino yung pangatlo? Mataga sa si dyan. FPS daw siya, sinabi ako. FPS ako. Ayan, diba? Nakakatawa po na, lalo yung mga malalayo pa, diba? Talagang tsatsaga lang. Pero kasi, marami po ako narinig na
na may time na tinry na mag-church sa iba, pero sabi nga parang meron kang bahay. No? Di ba tayo po sa sarili nating tahanan, pag napunta tayo sa ibang lugar, upward, tapos pag bumalik ka parang andun yung comfort ko no? Pag nandun sa sariling bahay mo. Pero yun naman po depende po sa inyo, kung ano po yung pili ng Lord. Next, sa pang-verse, ito maganda rin po to. 2 Corinthians 9:6, tatlo na po to. Sabi doon, ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Which is true naman, di ba? Alam nga namang magtanim ka ng isa, tapos isang ng puno ng kamatis. Siyempre, ano lang yun lang yun. Pero, meron din pong principle sa Biblia, isang seed. Sa isang seed lang din, pag nagtanim ka, pero pag lumaki yun, katulad ng mangga, isang seed lang din siya. Pero later, pag natin years, tutunga siya ng marami. Okay? Next. Ayan. Hosea, the last verse. 10, 12. Maghasik kayo ng katuwiran at mag-aani kayo ng tapat na pag-ibig. Bungkalin niyo muli ang napabayaang lupa, sapagkat panahon na upang hanapin natin si Yahweh, lalapit siya sa inyo at paulanan kayo ng pagpapala. Wow! Napakagandang verse, no? Amen? Ano sabi ron? Bungkalin niyo muli ang napabayaang lupa. Di ba yung mga lupa po kasi kailangan kinukultivate po. Kasi pag dry na dry yun, alam niyo yung parable ng di ba, naghasik ng seed, di ba? Sa batuhan, sa daan, di ba? Pero naman, sa dawagan, pero hindi mga nag-prosper. Kailangan mo sa matabang lupa. Ano po ba yung matabang lupa? Hindi yung mataba talaga, ha? Yung matabang lupa, ito po yung ready, yung puso for the Word of God. Amen? Amen. Ready to follow kung ano yung mga pinapagawa ng Panginoon. Okay? At ang sabi rito, wala na ako. Bungkalin niyo muli ang nababayaang lupa sapagkat panahon na upang hanapin natin sino? Si Yahweh. Diba? Lalapit siya sa inyo at pauulanan kayo ng pagpapala. Amen? Ganun pala ang Lord. Kailangan ready mo na yung puso mo. Bungkalin mo muna. Bigay mo talaga kay Lord. At anong sabi ng hanapin mo ang Diyos at siya ang lalapit sa iyo. At pag lumapit siya, ayun ang kanyang pag-uus ng pagpapala. Amen? Diba? Kasi minsan, ito yung pagkakataon namin yung parang dry yung... Alam niyo yun naiintindihan niyo kapag dry yung puso niyo, parang wala kayong gana, wala yung focus niyo, diba? Sa Panginoon. Nakikita niyo po yun at alam niyo yan. Pero sabi niya, hanapin niyo si Yahweh. Amen. Okay? Asa na yun? Wala. Yan. Agad na. Okay. The kingdom of God operates on divine order, not emotion. Sige, totoo po yun. Hindi yan basta sa emotion lang. Kasi pag emotion, madali bago yun Pero ang Diyos po, nag-operate siya kung ano siya. Kung sino siya. Hindi siya doon sa dahil, kung anak na to, ganito siya. Yung emosyon. Hindi po doon ganun nagdidil ang Lord. Kung ano siya, kung sino siya. No? Okay, next. Okay, dito tayo. Seeds of obedience. Ito na po yung mga seeds. Ako na. Okay? Obedience. Delayed obedience, delayed harvest. Siyempre, may pinapagawa sa iyo ang Panginoon. Ayaw. Sino mga kabataan dito?
Sino bang magulang dito? Anong nararamdaman niyo pag may inutos kayo sa inyong anak tapos hindi sumusunod agad? Ano yung sinasabi ng mga anak? Di ba, iutos ka? O anak ito, ang sabi? Ikaw na lang ha? Ikaw na lang ha? Diba? Bisan ganun tayo ni Lord eh. 5 minutes. Lord, wait lang ha. Ayusin ko muna to bago ako mag-likod sa'yo. Di ba parang ganun? Teka muna Lord, pagka okay na ako. Hindi pala dapat. No? Paano mo makukuha yung harvest? Diba? Mga pinapanalangin mo. Next! Seeds of the Word. Ito po ang salita ng Diyos. Ano po yun? The Word of God planted consistently. Sabihin niyo po, consistently. Ano ibig sabihin ng consistently? Tuloy-tuloy. Sabi mo sa kanila, walang tigil. Walang tigil. Walang stopping, di ba? Kapag daw patuloy tayong nagbababad sa salita ng Diyos, it produces faith and transformation. Kasi po, ang tunay ng pagbabago ay ito po nasa atin kasi yun eh. Paano natin tinatanggap ang kanyang salita sa buhay natin at i-apply natin dito. Yun ang nagpuproduce sa iyo na may pananampalataya. At dahil sa pananampalatayang yun, nababago ang buhay mo. Amen? Amen. Hindi po yan nakukuha sa pagsimba-simba. Simba lang. Opo, sige, ganun. Hindi po yun. Ang tunay na pagbabago o yung nagpuproduce ng faith mo, how you accept yung kanyang salita at i-apply mo sa buhay mo. Magsalita man kung sino po yung mga nag-speak dito. Kapag ang puso mo, kapatid, kayo, lahat po tayo, ay walang pagtanggap sa buhay natin, it meaningless. Amen? Kaya walang pagbabago, kapatid eh. Walang transformation. No? Pero ang salita ng Diyos, consistently, lagi mong pinapapasok sa buhay mo, sa puso mo, at ina-apply mo, yun magkakaroon ng faith. Ganito pala. Di ba po, pag naririnig po natin ang salita ng Diyos, napapatibay yung pananampalataya natin sa Diyos. Mas nakikita natin, ay, oo nga pala, mas kaya ng Diyos, walang imposible sa Kanya. Amen? Kasi itong mundo po ito, puro negative dito, kapatid. Amen? Negative dito lagi. Dami mong discouragement, dami mo nakikita na hindi maganda. Even our family, hindi rin siya naging lakas din natin by time. Diba? So, yun po. Okay, next. Seeds of giving. Ayan, nagbibigay sa Panginoon. Ito po ha, pakinggan niyo mabuti po. Ano ka ba? Ano may tawag dito? Boksingero o karapista? Ikaw ba si Pacquiao? Ano ba yung karapista? Di ba pinaliwanag ko yung ano no? Ito po ha, pakinggan niyo po. Generosity. Ano ba yung sinabing generosity? Mapagbigay. Very galante nga. Generous. Generous. Niloko nila ako eh. Generous o galante. Hindi ko masyadong gusto yung galante. Kasi parang, pag galante kasi parang may kasamang, yabang. Diba? Pero yung mapagbigay, yun yung tamang word. Diba? Pag meron ka kasing giving heart, wala kang makikita matitrace na dahil nagbibigay ka dahil something, para masabi lang na nagbibigay ka. Hindi po, ito yung generosity, kahit wala ka, tumutulong ka pa rin. Ako ba, di ba kapatid? Hindi ito at nalala niyo yung nagbigay yung mayaman sa kayong balo. Di ba? Yung mayaman, talagang masasabi natin na generous din siya kasi binigay niya dami. Pero bakit ganun? Yung balo na isang
kusing lang, yun ang naano ng Panginoon na pinansin. Nakukuha niyo po kapatid. Kasi yung balo, that's all she have. Yun na lang, wala na. Lahat na sa kanya yun. Pero binigay niya. Yung mayaman, marami nga, pero ano lang yan eh, parang spare niya lang. Nakukuha niyo po? Ito yung tinatawag na generosity, yung mapagbigay ka, hindi dahil hinihingi lang ng pagkakataon. It's a lifestyle that you live kahit wala ka rin. Generosity multiplies. Ano ba sinabing multiplies? Tumodoble. Ano po? Grace and provision. Sabi nga nila eh, at alam ko di ba may kasabihan po tayo dito, kapag mas lalo ka mapagbigay, sabi nila, mas maluwag daw yung blessing. Tulong po yun. Sabi nga, ano man ang itinanim, siya mo aanihin. Pero ito mga generous person, they are not after ng may makukuha akong malaki, kaya magbibigay din ako. Nakukuha niyo po, yung pagiging generous mo dito, out of your love. Hindi dahil napipilitan ka, kasi sabi, para pagpalain ako, sabi nga, give your tithes and offering. Kung di ko buksan ang durungawan ng langit. Yes, it's true, pero ang pagiging, ito yung isang mananampalataya na sumusunod at nagmamahal sa Diyos, hindi ka after dun sa, ay, pagbubuksan ako ng durungawan ng langit. Because you're doing it because you love the Lord at sumusunod ka sa Kanya. Amen? Hindi po, ako po, personally po, dati po doon, hirap din ako diyan sa giving. May time yan, ng mga panahon pa. Lalo na sa trabaho. Ang hirap kasi, lalo kapag maliit lang. Pero, doon ako na deal ng word na talagang kailangan ano tawag dito? Ano mo talaga, yung pagsunod mo, Lord, susunod ako sa'yo. Kasi sabi mo ito eh. Siyempre, yung bukal sa yung puso, hindi dahil sinabi lang ng pastor, sinabi lang ng leader dito. Because you love the Lord. Amen? Sino mamahal sa Panginoon dito? Diba? So yun, ano talaga, pag sinabing 10%, 10%. Pag sa pamilya na pag titignan mo, laki nga ba, kunwari may 10,000 ka, 1,000 pesos, tama po ba? Pag isipin mo, laki pa nun, pwede pang pambili ng bigas na makakaano. Alam mo yun? Titignan mo ganon. Pero dahil sumusunod ka sa Diyos, ino-honor ng Lord yun. Totoo po yan. Amen? Maniwala po kayo. Maniwala po kayo. Ito po ang pagsunod kay Kristo. Hello? Amen. Diba? Okay. Ano ko yung sabi ko ano tawag dito? Yung isang, member, it's a church, sabi niya, Pastor, kung meron akong 100 na kasi siya yung ng mga, dito, parang park, nag-aalaga ng mga baboy. Ano yung tawag doon? Piggery. Kung meron akong 100 na magbibigay ako ng dito sa church. Sabi niya, ang bilis kasi wala. Hindi wala naman talaga pa siya 100. Sabi niya po, kung meron talaga naman, syempre tuwa yung pastor. Sabi, kung meron kang 10. Sabi, syempre magbibigay pa rin ako. Kung meron ka isa lang talaga, meron pa na siya. Parang hindi na siya makasagot. Nakuha niyo po kapatid. Ang Diyos po, we cannot out-give Him. Sobra papapala ng Panginoon. You just learn how to obey. Yung papapala niya talaga. Ubuhos niya po yan. Kasama na yun. Pero yung grace niya, yan o. Yung grasya ng Diyos, yan ang di mo patatawaran talaga. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo pwede pantayan ang pagbibigay ng Diyos sa'yo. Bigay ng Diyos sa'yo.
Okay. Ayan ha, times po yan, pagmapala ang Diyos. Multiplications. Okay. When you give your tithes and offering, bakit pag nagbigay, ano bang pinapatungkol mo dito? Sinasabi mo na siya ay hindi nakasama. Parang naurong. Okay, naputol. Sabi ka, you're telling God, He is the source. Sabi mo nga, source. Source. Ano ba yung sinabing source? Pinanggagalingan ng lahat-lahat sa'yo. Amen? Okay. Next. Seeds of giving, seeds of character or attitude. Ayan, attitude ka ba? May katabi mo. Ayan. Sabi po dito, integrity in private, produce trust publicly. Ibig sabihin po, kasi ito, pag pupunta tayo sa church, di ba? Or anything, pag wala nakakakita, sino ka? Mapagkakatiwalaan ka ba? Nakuha niyo po? Amen. Kung ano ka. At pag yun ay ang nakita ng Panginoon, yun ang lalabas sa buhay mo. Trustworthy. Di ba? Yung integrity. Kasi marami, panglabas lang. Di ba? Sa panlabas ka, ganito, ganito. Pero pag sa loob, hindi pa na. Eh, sabi nga, walang hilihin na hindi mabuti yan. Saka si Lord tumitingin sa puso. Amen? Si Lord din tumitingin sa puso, hindi sa panlabas. Diba? Nagbibigay ka nga, sama naman ng loob mo. Wala din yun. Yung meron daw Kristiyano na namatay siya pagdating sa langit, nakalista pala daw yung yung bawat binigib niya. Hindi ang dami dun. Ang binibigay lang daw niya lagi ang piling 100. 100, hindi nakalagi 100, dami. Ilang taon siya. Pagiging Kristiyano. Tapos, naalala niya, meron siyang isang binigay, isang beses. Kasi may nag-challenge, napilitan siya, nagbigay siya ng 1,000. 1,000! Naalala niyo, hindi, nagbigay ako nun. Ano yun eh? Ano ba say niyo? March 1, nagbigay ako. Kasi challenge daw ng giving eh. Sabi, hindi tinanong niya si Lord, bakit pinakalista yun? At ang sabi daw, kasi anak, masama loob mo dun eh, hindi counted yun. Amen? Kaya pag magbigay kayo, kailangan may sa puso. Amen? Dami-dami ko mga na-experience sa pag-ibig. One time dito, makwento ko lang, meron nagbigay dito. Kasi nasa unahan ako, nakakatawa lang siya kasi ang lalaki, laking tao, ganyan siya. Talagang parang tinatago niya yung ibibigay niya. Talagang tagong-tago. Sabi ko, ano itong lalaki na to? Tapos binigay niya, pagtingin ko, uso pa nun yung 10 pesos eh. Kalo ko naman ko, ganito. Kasi talagang ganyan-ganyan siya, makita mo. Ayun pala na, malaman ko, medyo may something yun eh. Medyo, ganon. Okay, next. Seeds of prayer. Okay, ano po yan? Kapag tayo po nag-intercede, it plants. Nagtatanim po ng breakthrough sa unseen realms. Ano ba yung unseen realm? Sa langit, di ba sabi nga, ano man ang talian mo dito sa lupa, tatalian sa langit. At ano man ang hinalagan mo sa langit ay kakalagan dito sa lupa. Di ba? Spiritual po kasi ito, hindi ito yung natural na Kaya lagi mag-prayer tayo ng gano'n. Huwag kong ipag-pray na talian yung kapitbahay mo ha. Lord! Okay, asawa, pinag-pray mo. Lord, talian mo nga ito. Hindi naman po gano'n. Pero we're dealing with spiritual battle po. At may time po nagagamit po yung mga anak sa buhay or mga kapitbahay po, mabait. Diba? Papausok lagi pag sampay mo lang. May mga ganyan ba kayong kapitbahay? Matutulog ka ng ingay pa. Diba? Mga ganyan eh. Dapat pag-pray nyo mag-born again ka rin. Diba? Huwag naman mag-pray ng Lord, kunin na siya. Huwag mo yung gano'n. Okay, next.
Harvest. Uy, harvest na. Kanina nagtanim. Siyempre, sino gusto ng harvest? Yeah. Diba? Sarap pag-harvest. May client, sumasama pa na pastor eh. Nag-aano kami ng harvest, yung mga sayote. Ayan. Sarap pag-harvest. Ayan, lahat. There is always a time. Ito po, pakinggan nyo ha. Laging may time gap. Ano ibig sabihin ng time gap? May pagitan ang oras ng pagtatanim bago mag-harvest. Nakuha niyo po? Pag nagtanim ka, may time gap. May time kailangan ng waiting. Okay, next. The harvest often comes in a different form that we expect. May time, yung ina-expect mo, hindi pala ganon ang isasagot ng Diyos. Amen? May time ganon. Out of your expectation, ito pala ang sagot ng Diyos. Kaya huwag kang laging, sabi nga, lagi kang may feeling sa Panginoon, Lord, let your will be done. Okay? Next. Okay, and sabi dito, seeds multiply. They never return at the same size. Diba? Yung maliit na tinanim mo, hindi naman yung mag-plant, ganun din kaliit. Hindi po eh. Talagang, di ba, from seed, nagiging puno. At nagkakaroon ng mga bungang maraming. Yan na ba yung pinakahuli ko? Diba? Conclusion. Conclusion pa pala. Okay, next. Ayan. Neglecting to sow guarantees no harvest. Siyempre, pag wala kang tinanim, nakaanihin. Next. Impatient. Ano ba yung mainipin? Sige, tignan mo, sabi mo sa katabi mo, mainipin ka ba? Ha? Ano sabi nun? Impatient can cause you to abandon the field too early. Huwag na nga lang. Tama doon na. Ayaw mo na. Papago sa ako. Diba? Impatient, kailangan merong may tiyaga. Sabi nga nila, ang may tiyaga, hindi, sinikap na. Hindi na nilaga. Next. Take responsibility of your growth. Mga kapatid, kailangan ikaw mismo ang gagawa sa sarili mo for you to grow. Hindi mo iaasa yan sa pagsimba mo lang sa church. Yan yung pag ikaw na mag-a-apply doon ng mga salita ng Diyos sa'yo sa sarili mo. Amen? Take responsibility of your growth. Huwag mo isisisi na hindi na ako lumago. Bakit? Hindi kanina, parang hindi na ako lumaki. Ay, sorry. Sorry naman. Ising pa ba dyan? May na to eh. Talaga na ka nahigaan ng Joanna. Hindi po yan daw. Antok na. Sabi ko sa kanya kanina. Pag nandito ako sa unang titig na kita lagi. Okay. Your growth responsibility po yan. Sabi nga diba sa iba ang nagtanim, iba ang nag-ani, pero ang nagpamalago nun ang Diyos pa rin. It comes to you. Okay? Next. Nasa to po. Stay faithful in hidden season. Pag sinabing hidden season, may mga time po na na parang walang kasagutan na. Parang walang nangyayari yan. Di ba? Katulad ng seed po, tinanim mo, di ba pag tinanim mo nandun siya sa ilalim ng lupa, parang walang nangyayari. Di mo nakikita. Tatanim ka basta. Pero dadating panahon biglang lalabas kayo. Okay, next. Avoid blaming God for what you have planted. Sabi nga, whatever you sow, you will reap. O tapos magre-reklamo ka, Lord, bakit ka dito? Yun ang tinanim mo eh. Nagtanim ka na sama ng loob. O, ano nangyari sa'yo? Sama ng loob din. Okay, next. Remain consistent even the results are not seen. Kahit hindi pa nakikita. Consistently, faithfully, may mga word na yun, di ba? Ito din pinakahuli.
Basahin po natin mga kapatid, sabay-sabay. Ayan. Di magic. Ganon. Ang hardest po, multiplication yan. So, magtanim na kayo na magtanim. Huwag sama ng loob, ha? Magtanim ng faith. Magtanim ng seed. At yun ang aanihin mo. Okay? Sige po, palakpakan natin ng Lord.